guys, good afternoon. So, it's 16th of December. And guys, nanganak na ako nung December 11. So, sabi ko sa inyo sa previous video ko, January, teka lang, on ko lang yung mic. Yan. Sabi ko sa previous video ko, January 16 onwards yung EDD ko, or January 16 to be exact. Minsan kasi January 19, nagbabago-bago, depende sa ultrasound, no? So, ayan, nanganak na ako ng December 11, and it's a very, very long story to tell dahil nga, unexpected. Nagpa-ultrasound lang ako, then, poop, inadmit na ako ER. So, ayun, ito, kwento ko na lang siguro later, pero ngayon on the way kasi kami sa PhilHealth para ano lang yung medical records ni baby, and then, later on, susunduin na natin siya. Nauna ako makauwi sa kanya nakauwi ako ng Saturday ba ako nakauwi? Sunday ako nakauwi, and then, teka lang, bigyan lang natin ng face towel. Teka lang, ang gulo ng vlog natin, no? And then, nakauwi ako na Sunday, then si baby na iwan doon kasi kailangan niya mag-antibiotic for 7 days due to sepsis. But now, it's Tuesday, and tumawag yung pedya niya na natapos na yung repeat labs niya kagabi, and lahat is normal na. So, yung antibiotics na i-continue na lang sa bahay dahil nga ako ay registered nurse. So, sabi ni Doc, uwi ko na at hindi ko na si baby at ako nang bahalang mag-alaga ng Heplac niya, which is yung magiging route ng kanyang antibiotics. So, hindi naman problema kasi alam na natin gawin yan. So, may uwi ko na si baby, thankfully, kasi sobrang iyak talaga ako ng iyak the past few days. Nagbi-breakdown ako, nade-depress ako kasi hindi ko nga kasama si baby umuwi. So, wala namang may gusto nang nangyari. And it's God's plan. Nagtitiwala ako sa mga plano ni Lord na lahat ng bagay na nangyayari sa atin is nakatakda na siya. Kumbaga, kasama yun sa plano ni Lord to make us stronger, to make us more of a believer. Kaya, ayun, nagtiwala lang ako kay Lord, and ayan, everything went well. So, ayan, sobrang excited na akong pick upin si baby kasi binibisita namin siya everyday, pero iba pa rin talaga yung kasama mong uuwi. And guys, super cute niya. Insert ko na lang yung mga picture dito, mag-insert na lang yung mag-edit nito, which is si daddy niya, ng mga nakapag-take pa ako ng mga pictures sa hospital kasi I thought it's not something so serious talaga yung condition namin ni baby. Yung pala, medyo delikado pala kami both ni baby dun sa condition namin. So, nakapag-take pa ako ng mga pictures ko ng selfie sa OR na ino-observe ako doon, ino-observe si baby doon kasi ina-update ko rin yung boss ko sa work, yung kasama, mga kaibigan ko, ganyan. So, may mga pictures na rin ako ni baby, which is naguguluhan na kami kung sinong kamukha kasi sa mga first photo niya, lahat ng comment, kamukha daw ng daddy. I cannot accept. Pero later on, na nag-post na ako ng mga updated pictures niya, ako na yung kamukha niya. So, ayan, sobrang iba yung feeling pala pag bigla kang nagka-baby. Kumbaga, the moment na nilabas mo siya, oo, may bond kayo kasi nasa tummy mo siya, pero syempre wala pa kayong physical bond, hindi mo pa siya nami-meet. Pero once na paglabas niya, alam mo yung kayang isakripisyo yung sarili mong buhay para sa anak mo. Ganun yung level na parang handa akong ibigay yung sarili ko para sa kanya. Sobrang mahal mo agad. Ganung level. Diyos ko, naiyak ako. Ano ba yan? So, ayun. Mamaya ipapakita ko sa inyo si baby para ma-meet nyo siya. Ang kanyang name is Eliara Erith Ruelo. So, ayan. Ang nickname niya is Yara. Actually, ano yung meaning ng Eliara? Ang Eliara ay God of Light. God of Light. Tapos, ang Erith ay Nature, Earth, ganon. So, Erith is nature and earth. Pero actually guys, yung Erith na yun, kinuha yun sa Final Fantasy 7.
Dahil mahilig ako maglaro ng RPG games, and isa talaga ang Final Fantasy sa mga favorite kong RPG games na series talaga na halos kahit yung Nintendo Switch ko ngayon, puro Final Fantasy rin yung mga games ko at mga RPG. So, pinangalan ko siya kay Aerith ng Final Fantasy. Actually, mas gusto ko si Tifa. Kaso parang hindi ko masyadong bet yung name ni Tifa as a name ng anak ko. Kasi para sa akin, mas pretty si Tifa Lockhart, ganyan. So, pero maganda kasing pangalan na Aerith. Kaya kakaiba, parang wala pa masyadong gumagamit. Kaya yun yung ginamit kong name, Aerith. So, hindi siya, ang spelling niya is Aerith, pero hindi mo siya bibigkasin ng Aerith. Ang bigkas sa kanya is Aerith talaga. So, yun. Bahala nang mahirapan yung teacher ng anak ko in the future. So, yun. Eliara Aerith Ruelo. And sinunod yung acronym ng name niya sa daddy niya, EAR. Edward Ace Ruel. Pareho silang EAR. So, ayan. I am very happy now. Nung nakaraan, sobrang wala. Lutang ako, depressed ako. Iyak lang ako ng iyak. But now I'm okay. So, later, pakita ko sa inyo si baby pag nasa hospital na kami or pag nandito na siya sa car. Okay? So, ayan, nakalabas na kami ng hospital. And eto na si baby. Nasa car seat siya eh. Ayan na po siya. My baby Eliara Aerith Ruela. Hello! Medyo naninilaw na siya dahil hindi pa siya na bibilad sa araw. Kasi sabi naman ni Doc, sa ipototherapy siya, ibilad na lang sa araw. Dahil hindi naman siya sobrang naninilaw. Ayan. Ang taba-taba na ng pisngi. So, ayan siya. Super pretty baby. Kakatapos lang niya mag-latch sa akin. Mamaya pag uwi sa bahay, painumin natin ng milk. Oh my God. So, ay, Diyos ko, naghikab pa. Sarap ng hikab ng anak ko na yan. Oh. 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 So, malapit na kami sa bahay. Medyo traffic lang. Hindi mo may lagay yung seatbelt ng car seat na parang makukuberan yung buong katawan niya. Oo, liit niya pa kasi siya ay 34 weeks and 6 days. But, based on AOG niya, 36 weeks siya. Ayun. So, thank you Lord talaga. Napakabait ng Diyos. Kasi Ayan na ang baby. Baka muulan na. Baka matuluan ng tubig. hindi, nakaano yung ano. Ayan na po ang baby namin. Sabi dito dali. Kasi na si peanut butter. Hinawakan ni Ate G. Ay, Diyos ko, hindi makakadaan. Tulog. Peanut, oh. Sino yan? Gusto punta ni Peanut, mister. Sige, lapag mo ulit, mister. Naman na yan. Si Butter din. Mister, umalis ka kasi dyan. Amin natin yung paa. Nasaan yung Diyan paa? tawag ka. Nasaan yung paa? Nasaan? Wag yan, nakatakip isang paa eh. Oo nga, nakatakip yung isang paa. Ay, nairita na. Butter, natin naman din, butter. Bilis, amoy. Si Dahil sumampa ni Butter eh. Nag-aamay na si Peanut to. Peanut, oh. Peanut. Alisin mo yung handle, mister. Alisin mo muna yung handle. Alisin mo yan. Hindi. Hindi. Naamay lang talaga siya. Ay, ang galing ah. Sino ba Ang yan? bait, sino yan? Yan yung nasa tiyan ni Mami. Kami tingin niyo. Sino yan? Butter, ikaw, tingnan mo rin siya. Si Peanut yung sobrang curious. Si Peanut talaga. Hi guys, so hindi na ako nakapag-update nung nakauwi kami dito sa bahay. Nung pinick up namin si baby dahil, ayan, medyo humupa na yung pamamaga ko. Nung nakaraang nag-video ko, nung kalalabas ko lang ng pick upin namin si baby ay super manas na manas pa yung mukha ko nun. Dahil yun yung fresh from, pa lang ako, opera. So, ayan, andito na kami sa bahay and it's been how many days since nilabas namin si baby. So, nilabas namin siya ng Tuesday. Today is Friday. So, ayan, ilang araw na rin nakalipas. And today yung last dose ng kanyang antibiotic. So, naka-Heplac siya sa paa. Ito yung itsura guys ng Heplac sa paa. Teka, tanggalin ko lang yung sa damit niya para makita nyo. Sleeping kasi siya ngayon eh. Okay, pakita ko sa inyo.
Ito si baby. Ayan, naka-ano siya ngayon, naka-tilt siya ng konti kasi drink lang niya ng milk. So, ito yung heplock niya. Ayan. So, dyan ko dinadaan yung antibiotic niya. Tapos, ito yung pinipirmahan na papel. Daddy, pa ba't na yung papel? Wait. So, ang schedule niya is, actually, ito yung dalawang antibiotic. Yung isa twice a day, isa once a day. Tapos, ayan, dito naman yung instructions ng pagbibigay ng antibiotic niya. And then, kailangan ko siyang pirmahan with my signature, of course, and my license number. So, ayan, naka-indicate mismo na kailangan ng license number as a registered nurse sa pag-administer ng medication ni baby. And then, after nito, mamayang gabi 8 p.m. yung last na antibiotic niya. Tatanggalin ko na yung heplock niya. Medyo yan lang talaga. Pag magtatanggal ka ng heplock sa baby, mas dapat careful kasi malikot talaga sila. Hindi kagaya nating mga adult na steady lang tayo. So, ayan. Kailangan ng, dito, ng help ni daddy para hindi talaga gagalaw si baby. So far, hindi naman na yung heplock niya, hindi siya barado. So, good. So, mamaya yung last dose. So, ayan. Ang update sa amin ni baby and yung manas ko sa paa. Nakaraan talaga guys, parang elephant feet yung paa ko. Ngayon, ayan. Halos wala na yung manas. Nung nakaraan talaga guys, sobrang taba ng... Mister, tingnan mo, nawala na pala oh. Di ba nakaraan, sobrang taba pati ng binti ko? Pati mga daliri. Pati mga daliri, pati yung ganto guys, pati yung binti ko na yan, as in sobrang taba niyan. Insert ko yung picture, alam ko may picture ako, isasend ko na lang sa mag-edit, sa editor ko, ayan. Ayan, talagang pati yung part na yan, super maga. So, pati yung mga braso ko, yung mukha ko, super maga. Ngayon na humupa na yung pamamaga ko, which is good. And, now, nagsastart na ako ng diet ko. Bawas rice and mga snacks. Pero, kagaya ngayon, ang inulam namin ay munggo na maraming malunggay. So, more on yung makakapag-produce ako ng milk. Pero, I still watch out for my weight para malose ko yung pregnancy weight ko. Ganun ako conscious sa katawan ko. So, nung nagbubuntis ako, wala akong pakialam kasi para kay baby yun. Pero, ngayon, nailabas ko na siya. Focus ako sa pag-produce ng milk. At the same time, bumalik yung pre-pregnancy weight ko. So, yun, nakakapagpa-latch ako kay baby. Nakakapag-pump din ako ng milk. Pero sobrang konti pa lang. Parang laging 1 ounce lang kada pump yung napapump ko. Tapos, yun, formula. Kasi pag wala ka talagang maproduce na milk, no choice talaga tayo guys, mag-formula tayo. But, yun, respect natin yung mga mothers talaga na iba't iba kasing katawan natin. Respect natin yung mga mothers if, kung ano man yung way ng pagpapainom nila ng gatas sa mga anak nila. Kasi hindi naman lahat talaga is producer ng milk. So, minsan kahit anong try natin ng best natin para makaproduce ng minsan wala talaga. Mister! Diaper! Ni Peanut! So, ayan, ang update sa amin. So, sa December 25, aalis din kami. Kasama na siya. So, humabol talaga siya sa namin. Dapat nasa lupa siya ng tiyan mo. Dapat nasa lupa siya ng tiyan ko. Dapat nasa Batangas kami ng December 25. Nag-rent ulit kami ng private resort. Yung same din ng last time sa Lakeview. So, ayan, humabol siya dun. Diba? So, kasama siya. Mamamas ko daw siya. Ayan. So, hindi pa kayo masyado nakakasettle in talaga totally dito sa kwarto niya ng super ayos na ayos kasi nga biglaan talaga yung paglabas niya. Buti na lang na. Ano? Yung yung tumataas na yung pulse mo. Oo, buti talaga tumataas na yung heartbeat ni baby. Tapos ako pala ay kumakalat na yung parang papunta na ako sa yung ma-infection na rin ako, which is sabi nga ni Doc, delikado kasi para magki 50-50. So, ayan, buti na lang, God is good. Buti na, magaling naman. And sobrang galing ng OB ko talaga. Ano siya kung ang pangalan niya is Dr. Sumugat, sa Gen 3 Med siya, nagre-resident doctor. Ano rin siya, para sa mga infertile, so fertility doctor din siya. Marami siyang specialty. Kaya yun, super galing na talaga. Super thankful ako sa kanya. And then yung pedya ni baby, si Dr. Fabian. And yung mga nurses talaga. Grabe guys, sobrang saludo ako sa nurses
sa NICU ng Gentry Med. Sobrang babait nila. Sobrang haba ng patience sila pagdating sa baby and talagang ipaparamdam nila sa'yo na talagang inaalagaan nila yung baby mo sa NICU. Kaya I super salute my co-nurses, especially yung mga nasa service pa. Kasi talagang very dedicated sila. So, ayan. Tinan mo ni Lua. Mag-vlog ako sa Batangas para makita nyo rin yung mga kaganapan namin doon. Sobrang dami naming mga plano talaga na medyo nalilihis ng landas, no? Just mga pangyayari sa buhay. Parang dapat nga ngayong December, plano namin ni Jowa, nasa Georgia and Armenia kami. Yun talaga yung target ko, Georgia, Armenia, tas Japan. Yung ano na-cancel yung sa China. China, na-cancel. Lahat, Korea, na-cancel. Kailangan ko i-cancel yung flight. Nalugi ako ng magkano para dun sa plane ticket para lang at least may ma-refund sa akin. So, super daming na-cancel na plans and okay lang kasi tingnan nyo naman, kung ganyan naman kaganda. Ganyan naman kamukhang anghel ang darating sa'yo, diba? So, worth it lahat ng mga pagbabago. So, sa susunod, kasama na siya sa mga plano natin, sa mga lakad natin, diba? So, ayan guys, balikan ko kayo pag na siguro, mag-i-check ako dun sa heplock niya and tatanggalin natin yung heplock niya. So, ayan guys, tanggal na natin yung heplock niya. So, nililinis ko lang yung side. Wala ako ng bulak pa. Lilikot pa ang baby. Nalata pa yung ano eh. Diyos ko po, hindi makasundan ng camera sa Diyos ko likod. Tanggal lang natin yung mga tape na malalagkit niya. Kasi masakit din niya pag tumigas na sa balat niya yung tape. Yan, maganda. As early as now, linisan natin. Ito yung itsura ng heplock. So, kung makikita nyo guys, manipis lang naman yun sa loob na yan. Tsaka flexible yan. Pag pinasok needle yan, tapos ilalabas yung needle after ng pagkakain nung pinaka-needle. So, ayan yung matitira sa inyo. Kahit sa mga swero, ganyan lang din. Mas malaki lang pag sa adult. So, ayan siya. So, linisin lang natin. Ay, yun ang ginagawa. Naiinis. Naiinis na po si baby. Pero, wala. Kailangan natin tiisin kasi kailangan natin dinisin yung mga tape. Dahil napakadami po niyan tape sa paa. Malagkit yan. Malagkit, anak. Opo, naiinis na. Hi guys! Today is a Saturday and hindi na ako nakakapag-update kasi we are busy preparing sa aming family outing. So, yun yung nag-rent kami ng private resort sa Batangas na supposedly hindi pa dapat kasama si Yara kasi dapat nasa tiyan ko pa lang siya. But, ayun. Pero mag-vlog ako doon. And, ayan, i-vlog ko syempre yung paglaki ni baby kasi of course gusto kong makita at nabalikan pa yung mga milestone niya. So, ayan guys, thank you so much for watching and super happy ko talaga na finally nandito na sa bahay si Yara. Kasama ko na siya and ayan, meron kaming bagong member of the family na sobrang lahat ay happy and super ganda niya talaga. So, ayan guys, thank you so much for watching. And I hope to see you on my next vlog, which is sa Batangas na. Thank you. Bye-bye.